Friday po ngayon, kaya ako lang mag-isa sa office. Kasi nagsuswitch kami nung isang coworker ko. Kung work from home niya is Monday, so work from home ko is Friday. So nag-switch kami. Ngayon nanonood ako ng vlog. Papakita ko sino yung pinapanood ko. Para mag-subscribe muna sila bago ko sila i-feature sa video ko. Wow! Akala mo feeling sikat eh, no? Nanonood ako ng vlog kasi parang na-entertain ako eh, kahit mag-isa lang ako dito. Parang natatransport ako doon sa lugar nila. Magtatrabaho muna ako bago ako masisante. No, magandang araw po sa inyong lahat. Dito po tayo sa tagpuan sa may Victoria Park. Meron po tayong special na interview ngayong araw na to. Medyo pinakiusapan ko para tumongga yung viewership. Masaya po yung request niya. Ayusin ko daw yung buhok niya. Kaso hindi ko na po nagawa kasi late na kaming gumising. So, panoorin niyo po itong video na to at marami po kayong malalaman tungkol dito sa ating interviewin dahil siya po ay she's working towards her permanent residence. So, I hope you enjoy this vlog. Ito po yung sinasabi kong special guest natin. Walang iba kundi ang aking pamangkin na si Mary Rose. So, ngayong araw na to, magkukwento sa atin si May. Ito yan. Dito daw titingin. Pasensya na po, newbie. So, ikukwento ni May yung kanyang pathway Yeah. at yung mga experiences na gino through niya bago siya nakarating dito. Kasi around COVID yun eh. So, basically, magkukwento si May sa atin ng kanyang mga Challenges. experiences at challenges. Kasi ano siya ngayon eh, open work permit pa. Yeah. Open So, work permit. Kukwento niya kung paano, ano yung mga plans niya para makuha niya yung kanyang PR. So habang kami nagkukwentuhan, kakain muna kami. Dito kami sa tagpuan. Iyan ang aking breakfast. Daing silog. Ito kay May. Ano yan, May? Tap silog, pero plain rice. Tapsis siya. Hindi pala C kasi plain. Top plain. Tap plain log. Top plain log. Sa akin, daeng silog. Ayan. Tayo po'y nagbabalik kasama ang ating special guest. Walang iba kundi ang aking pamangkin na si Mary Rose. Pwede nyo rin siyang tawaging May. Pasensya na po sa aking malaking mukha. Masyado po malaki yung mukha ng Na magjahin. magtsahin. Katatapos lang namin mag-breakfast sa may tagpuan. Okay naman. Pero natatabangan siya, hindi ko alam kung bakit. Ngayon, pag-uusapan natin ang present status ni May dito sa Canada. Kung siya ba ay TNT? Ikaw ba'y TNT? O paano ka ba nakarating dito? Malapit na po ako maging TNT. Malapit na raw mag-TNT. Umpisa muna natin kung bago siya nakarating dito. At saka anong date yon? So, nakarating po. Bumagsak ang camera ni Mariel Padilla. O, ulit. Kasi malikot po siya. Take 2. So, nakarating po kami dito May 2021 as a student visa holder. Kasama ko po yung husband ko na currently na open work permit siya nung student ako. So, how it all started, during my time, kasi parang
wala naman po akong kapatid dito. So, puro mga pinsan lang and tsaka si tita and yung mga malalayong kamag-anak, ganyan. So, parang kung iisipin, wala namang way makapunta dito. Like, hindi naman uso yung sponsor ng pamangkin or ng mga ganun. So, noong time, during mga panahon na yun, nauso yung international student sa Canada. So, anyway, sorry po sa voice ko kasi kakagaling ko lang sa sakit kasi sobrang lamig dito and may virus na kumakalat. Up and going back, so since nauso yung international student, so in-encourage ako na tita ko and yung mga pinsan ko na nandito na citizen na parang gusto mo i-check mo yung pathway na yon kasi that's the fastest way to get here in Canada. Unless siguro sponsor ka na employer, which is wala naman kaming mahanap na magsa-sponsor, and yung skills ko sa Philippines hindi naman siya skilled, ganyan. So yung husband ko, maintenance engineer sa Philippines, pero hindi rin naman siya naghanap ng employer dito. So ni-research namin yung student pathway, and ayun nga, medyo sikat na siya noong mga 2018 or earlier than that. So yun yung ni-research namin. And so nag-DIY lang kami ng husband ko. Hindi kami kumuha ng agency kasi masyadong malaki yung ilalabas na pera sa agency. And mahirap lang kami. Meron naman po kami. Pobrecitas sila, pobrecitas. Pobresi. Meron Hindi, naman kung po. madi-DIY mo naman, bakit hindi, di ba? Gagastos ka pa ng pambayad ng consulting kung Yes. on your own magagawa mo naman ng ano, di ba? Yung, masusundan mo naman yung mga guidelines. So, kinasal kami ng husband ko 2019. So, after nun, parang inisip namin na ano na yung mga future goals namin. So, yun nga, napasok dun yung Canada. Feeling namin we can earn more. Pero yun, we have to look for a greener pasture. And although okay yung work namin sa Philippines and okay naman din yung sweldo, pero syempre, if there is a better opportunity, so Saan why nga ba not? nag-work si Arnel sa TTC? Um, Ay, sa TTC. TTC. si Arnel nag-work Saan sa LRT. LRT. Maintenance engineer siya for so many years. So actually, yun lang yung work niya since nag-graduate siya sa college. Doon lang siya nag-work. Nag-work ako sa iba't ibang company. Mostly BPO. So yun yung Ano yung BPO? business process outsourcing or call center. So yun yung Umpisa. parang yun yung pinaka-umpisa. Tapos, pinasas namin yung visa namin. Siguro mga, actually during pandemic, talagang sumaba kami. Nagpasa kami ng application. So, mga 2020. So, nag-enroll ako ng school dito muna, which is sa Seneca. And then, pag may school ka na, pag natanggap ka na ng school, that may admission letter ka na, doon ka pa lang, ang ginawa namin nun, doon pa lang ako nagpasa ng visa, along with all the other requirements. So, ano yung... Nagtanong ka muna sa Seneca Yes. bago mo inumpisan lahat ng procedures. Yeah, exactly. So, yung first step is, hanap ka ng school kung saan mo gusto mag-aral. And, so, pinili ko yung Seneca. Pinili namin yung Toronto, kahit na. So kasi Slang nandito na yung siya. kasi nandito yung family namin. So, sa Toronto ako naghanap ng school, which is yung Seneca nga. That's the first step. So, pag tinanggap ka ng school, bibigyan ka nila ng admission letter, and that's the time for you to, of course, apply your visa, your student visa. Medyo malaking ano yung ano nila nung naging problema nila nung pandemic eh. Kasi nagkaroon sila pareho ng COVID. So quickly i-ano muna natin 'yon kasi malaking parte 'yon ng plano nila eh. Bukod sa silang dalawa nagka-COVID ng several times. One time. Yung unang hit ng COVID. Oo, tapos inalagaan pa nila ni May at saka ni Arnel
si mami nila na mami ni Isabel Na nagka-COVID na ng nagka-COVID ng talagang medyo seryosong delikado. COVID talaga, as in mag-ICU sana si Tess. Yun nga lang, nag-refuse siya na mapunta ng ICU. Na medyo parang naging blessing in disguise kasi sabi nga ni Isabel, kung si Tess daw natuloy sa ICU, malamang she was not able to make it kasi nga panghihinaan na siya ng loob. Pero malakas ang matapang si Tess, kaya ayun. Sila nag-alaga kay Tess, plus yung mga kasama ni Tess doon sa bahay, hipag ko, kapatid kong isa yung mama ni May. Kasama yun sa part nung nila, nung mga challenges nila bago sila umalis. So, nung natanggap na ako sa Seneca, na may admission letter na ako, nag-submit ako muna yung nag-apply. Hindi ko muna sinama yung husband ko sa application. So, siguro nagpasa ako mga late 2019. And then, since nag-pandemic nga ng 2020, so parang lahat ng applications, not just student visa, pero yung mga tourists and all that, na tumigil kasi nagsara yung mga embassy. So, umaandar yung LOA ko. LOA is yung letter of acceptance from Seneca. Na kailangan ko na mag-enroll dapat nandun na ako dapat ng 2020. Pero since nag-pandemic, walang nangyayari. Hindi umuusad yung visa application ko. And during that time, parang nakakapanlo mo kasi alam mo yun, ito na yung goal namin mag-asawa, and then parang all of a sudden nahinto dahil dumating yung pandemic. So parang nakakapanghina ng loob na ma-approve pa ba para may chance pa ba mag-Canada. So yun yung habang nag-iintay ako ng kung may mangyari sa application ko, parang nasa stress ka na and nalulungkot ka na parang makakapag-Canada ba ako, yung mga ganong Parang hindi na sila matutuloy sa dami ng mga obstacles. Talagang one after another. yun. So yun nga, pumasok yung pandemic, tapos nagka-COVID kami. Nagka-COVID yung tita ko nga, na malala talaga siya. So parang and then may mga issue din sa work kasi parang dun yung time na magta-transition ka from office and work from home. So, grabe yung effect nung pandemic na yon, yung lockdown na yon. So na-approve ako. So yun nga, nung medyo tumigil na yung lockdown, so medyo na-lift na yung mga restrictions. So, gumalaw na yung embassy. So, gumalaw na yung Canadian Embassy. So, siguro unti-unti ginagalaw na nila yung application. So, na-approve ako. Parang na-approve ako after 7 to 8 months after ko After nagpasa pandemic. ng. Oo. And then, naka-pandemic pa din. So talagang nung na-approve sila, talagang tuwan-tuwa kami kasi after all those trials, nag-grant na yung kanilang wish. Pero ang doon is ako pa lang yung na-approve. So hindi ko pa sinama yung husband ko sa application. So nung na-approve na ako, doon ko pa lang pinanasos yung paper ng asawa ko. And then dapat May 2021 kasi yung start ng school ko. So kung iisipin nyo, latter part na ng May 2020 ko siya final. And good thing, na-approve din naman siya April 2021. So, akala ko hindi na siya makakasabay sa akin sa pag-alis. Kasi wala pa yung visa niya as open work permit. So, good thing is na-approve din siya nung April 2021. As in, malapit na talaga akong umalis nun. So nung na-approve na sila May, kami naman at our end, nila Isabel, nila Care, nag-prepare na kami sa pagdating nila May and Arnel. Isa pa ring challenging yon dahil sarado yung mga stores eh. So ultimo yung mga mugs na bibili namin for them, yung mga utensils nila, hindi kami makabili kasi sarado yung mga kunwari bukas yung dollar store pero naka cordon off yung yung mga
mga sections na kailangan bumili kami halimbawa ng mga tablecloth, yung mga ganyan, sarado. Ayun. So anyway, gusto ko na rin gamitin to na opportunity to thank my Tita Mall. Oh, Kasi sa likod. talagang Di, oh. yung welcome nila dito sa sila yung welcome committee sa Canada. Tsaka si Isabel. And si Isabel din. Yan, sila yung talagang nag-asikaso ng kasi nung lumapag kami sa Canada, that was May 2021. Yun nga, medyo naka-lockdown pa din. Pandemic pa Kailangan din yun. mag-quarantine sila. How many days? So, nag-quarantine, 2 weeks na quarantine. So, hindi ka pwedeng, yun yung time ko So, hindi ka pwedeng basta na lang sumama sa bahay na may mga Oo. ibang tao. So, kailangan mag-quarantine muna kayo ng Silang 2 dalawa weeks. naka-quarantine sila sa isang Yeah, so, temporarily sa isang apartment. Apartment. So, sina Tita and Isabel, so, yun, kumuha sila ng apartment unit kung saan kami magka-quarantine ng husband ko for 2 weeks. Ayun, since hindi rin sila pwedeng makalabas to buy their food and everything. Mhm. So, mostly si Isabel ang nagluto for them. Mhm. Tapos si Mary Rose nagkaroon ng addiction niya sa iced coffee eh. Hindi, iced cup. Oo. Oo, dahil naaalala daw niya yung quarantine nila, parang it gives yung feeling na parang dumating sila. Kaya addicted to sa sa coffee. Oo. So, naka-quarantine kami noon sa Tita. Nagdadala yan ng Tims, yun na iced cup. So, doon ko siya Ice unang cream. natikman. And marami silang, yun nga, yung food, lagi kaming dinedeliver ni Isabel kasi bawal kaming lumabas. Kasi a few doors away lang yung kanilang temporary unit. So, as Few in, doors away lang, kaya pumupunta si Sab doon para magdala ng mga ang natatandaan kong pagkain nila nun yung lumpiang Shanghai. nag-Shanghai si Isabel. Si Isabel. So, ayun. So, talagang hindi kami nahirapan dun sa pagdating dito. Talagang alaga kaming sobra. Okay, so tungkol sa gastos, ang total tuition fee ko, by the way, yung course ko is business marketing. Pero sa Philippines, sa USD ako nagtapos ng behavioral science. So, nung nakarating ako dito, totally different yung course ko. And yung reason is, gusto ko sana HR course kasi HR ako sa Philippines eh. Pero yung HR course sa Seneca is 8 months lang. Pero kailangan, or gusto ko 2-year course kasi yun yung magbibigay sa akin ng open work permit once na nakagraduate na ako. So, ayun nga, business marketing ako. Total tuition fee ko was 32,000 Canadian dollars. So, that's 2-year course. So, 4 na sem yun. Yung $32,000. 32,000 is for the whole sem. So, that means, sem lang or kurso? course na. Buong course. So, that means mga 8,000 per semester ang course ko. 8,000 Canadian dollars. Per sem. Per sem. So, kung paano namin yun Binuno. meron kaming, yung first sem ko, meron naman kaming ipon sa Philippines ng onte. Yun yung mga niregalo sa amin sa kasal ni Tita Mol. Kasi Konti lang ninang yung ko akin pala doon. siya. Ninang ko siya sa kasal. Bukod Alam niyo, sa- nakakatawa yan si May. Hindi niya alam na inaanak ko siya sa binyag. All these years, siya pa naman yung number 1 sa list ko ng mga binibigyan ng pamasko. Hindi niya alam. Ayun. So, Anyway. so ninang ko siya ng baby daw ako. Tapos naging ninang Daw ko eh. din siya sa kasal. Ayan. So, umuwi sila nun sa Philippines. So, may ipon kami noon sa work namin and all that. So, nakaya namin bunuin yung first sem. Bali, mostly si Arnel yung nag-ano ng tuition. Ganon. Si Arnel talaga lahat. Mag ni Arnel. Ayun. So, yun, during syempre my emotional. time, so, di ba naka-quarantine kami ng 2 weeks. So, and then, during my time, May 2021 to, ang student is allowed lang mag-work ng 20 hours max. So ngayon, ilang oras? So ngayon, ang alam ko parang allowed sila unlimited eh. Pero, Unlimited. oo, kasi nga dahil mataas yung bilihin ngayon and maraming
dahil sa taas ng cost of living, I think yung naawa sila sa student and they made it unlimited for Ngayon. now. Pero nung panahon ni May, Yung panahon ko as in very limited. talagang 20 hours lang. 20 hours lang. And we follow that kasi ayaw namin magkaroon ng issue. So, after nung pandemic, or actually, while naka-quarantine kami, si Arnil nagsastart na yan na mag-send ng applications sa iba't ibang company kung saan siya mag-work. So, good thing, parang after nung makalabas kami sa quarantine, nagkaroon na agad siya ng work parang after 2 weeks ata na dumating kami sa Canada. So, sobrang blessing yun kasi habang Nakahanap siya agad ng work eh. nakahanap siya agad ng work. So, Kasi kung hindi makahanap ng work si Arnil, mahihirapan sila sa tuition na ano. kumbaga kumbaga mauubos bunuin. yung baon, mauubos na kung ano man Madideplete yung... yung ano nila. Mm. Eh, ang lamig pa naman sa labas, hindi sila pwedeng matulog sa labas. Baka ma-homeless Sipain kami sila. bigla. Ma-homeless kami bigla. Ganyan. So, ayun. So, nagkaroon agad sa Arnil ng work. Tapos, ako nag-work, nakahanap din ako ng work noon. Pero nga, 20 hours per week lang. Pero, Ano yung mga trabaho mo, May? Kasi may current job si May na permanent ka na doon, di ba? Ngayon sa work na yon na to. yeah. So work ko, naka 1 year na ako as admin manager. Nag-work pa siya sa The Bay. Yeah, so yung first work ko sa Canada is Hudson's Bay. Kasi alam ko yung katawan ko dahil medyo mahina yung resistensya ko, may asthma ako. Hindi ako pwede masyado dun sa parang hard work. Labor. Kunyari yung mga service crew na sobrang nakakapagod. Kasi Pero nag-try din ako mag-apply sa Teams, pero hindi nila ako pinansin. Kasi dito more likely makakakuha ka ng trabaho sa mga service industry like yung mga coffee shops, ganyan, or mga fast food Chain. mga fast food chain. Pero si May fortunately nakakuha siya ng Work sa The Bay. sa The Bay. Hindi, actually permanent part-time. Permanent Ginawa nila akong part-time. permanent part-time. Nung umalis nga siya doon, ayos siyang parang they didn't want to let her go. Mm-mm. Kasi itong si May po, yung hardworking siya na Wow. toro siya na na person. Kaya kawawa yung asawa nito eh. Perfectionist yan. Ano siya, yung thorough worker siya. Hindi lang Mag-isip, perfect ganyan. yung mukha namin. Kasi Ang hirap magpapayat. mahirap magpapayat. So, ayun. So, first work ko sa Canada is Hudson's Bay. So, ko doon, nag-cashier, tiklop-tiklop ng damit, ganyan. So, and minimum wage ata ako nun eh. So, good thing na yun, at least, hindi ako masyado napapagod. Tiklop-tiklop lang, ganyan. And tayo. Pero ang pinakalaban doon is tayo. Kailangan, nakatayo ako buong shift. Pero okay lang naman yun kasi, 20 hours per week lang naman siya. Tsaka maganda rin kay May yung interpersonal relationship skills niya. Kahit sino nakakasundo. Complete opposite kami. Ako very choosy ako doon sa mga kaya siya iba. Very friendly. Kung sino yung mga nakatrabaho niya a few years ago, Friends friends din. pa rin, yung mga kasama niya sa Bay, nagkikita-kita pa rin sila. Sabi nga niya sa akin, bakit hindi mo kitain yung mga dating mga co-workers mo? Kasi ganun siya eh. Ang sociable person. Wow, thank you. So, nag-apply pa ako ng isa pang work, which is Carlton Cards. So, merchandiser naman ako noon. Yun yung na-assign ako sa Dollarama and shoppers. So, ang ginagawa namin, ako lang yun. Ako yung naglalagay ng, nagre-refill ng cards. Yung mga greeting cards sa Dollarama para dun sa card na yun. So, yun, Exclusively. buhat-buhat ng box, mabibigat yung mga box, tapos ilagay mo yun. Pero, ayun nga, maganda yun kasi flexible yun. Parang, kailangan ko lang bisitahin yung Dollarama store na inassign sa akin every week para make sure ko na maayos yung merchandise nila, ganyan. So, yun yung second work ko.
Kakat muna namin yung video. Pupunta kami sa loob ng Walmart. Magkakape pa more at saka tutuloy namin dun yung aming masinsinang discussion. Andito kami sa may Parkway Mall. Ellesmere ito and Victoria Park. Sa may Tim Hortons kami. Hi guys! So, again, yung class ko, nag-start siya na May 2021. And 2 years yun, pero medyo fast track siya na course. Kaya, yung graduation, parang lumalabas is 1 year lang. So, ang graduation ko was August 2022. So, syempre, dahil graduate na ako, it means pwede na akong, and after graduation is makakakuha ako ng 3-year na PGWP. PGWP yung tawag doon, Postgrad Work Permit. So, pagka-graduate ko, ang requirements doon is diploma and parang job offer if kung meron na. So, yun yung kailangan mo i-submit para apply ka ng postgrad work permit. So, hindi ka pwedeng basta-basta mag-work na lang agad from being a student. Kailangan may PGWP ka muna. So, yung PGWP, same like student process, para nakakakaba pa din siya kasi isipin mo if baka may problema, baka ma-reject yung postgrad work permit mo. Kaya, importante na nag-follow ka dun sa mga rules while student pa lang. Like, kung 20 hours lang allowed sa work, 20 hours ka lang, which I did naman. So yun, good thing is, na-approve naman yung postgrad work permit ko. Agad, mga siguro after 2 weeks, ganun. Pero, while waiting for the postgrad work permit, nung nag-graduate ako noong August 2022, nung alam ko nag-graduate na ako, nag-start na ako maghanap ng full-time job. So kung saan-saan ako nagpasa na medyo related dun sa course ko. And yung gusto ko na parang medyo HR admin role, ganun. So good thing is, August 2022, yun nga, graduate ako. And then, after a few weeks, is nakakuha na ako ng full-time job. So, full-time job ko, nag-start ako doon katapusan ng August 2022. So, nakakuha agad ako. Sobrang swerte kasi sa panahon ngayon, medyo mahirap maghanap ng work. And kasi nga recession daw, so, ang saya lang, nakakuha agad ako ng work kasi right after graduation. So, currently, naka 1 year na ako sa kanila as admin manager. O, diba? Bongga manager agad. So, nag-start ako as admin assistant. So, parang na-promote ako after 6 months kasi nagustuhan ng boss ko yung skills ko. And syempre, matagal na rin ako nag-work sa Philippines. Kaya, yung years of experience ko medyo malawak na talaga. So, tapos na yung pag-aaral mo. By the way, bongga yung graduation ni May, ha? Ano yung honors mo sa Seneca? Highest honors. Oh, di ba? Ako high honors lang, siya talagang highest. Oh. Highest. Sinalbugan yung tita niya. So tapos na yung nag-graduate na siya.
So nakaraos sila doon sa tuition fee Mm. na ginapang nilang mag-asawa, nilang dalawa ni Arnel. And meron na siya ngayong trabaho na 1 year na siya. So, andyan na sa stage niya na mag-aim na siya ngayon for PR. Mm. So currently naka 1 year pa lang ako na work experience, which is enough. Nagpasok na ako ng nagpasok na ako ng application sa Express Entry. Nakapag self-pip na rin ako. Yun yung mga basic requirements eh. Ano yung selfie? Self-pip is English exam. So requirement siya for PR. So kailangan may yung magpapasa ng application, magpapasok sa Express Entry is may self-pip or IELTS. Pag wala ka nun, hindi mag-go through yung application mo. So currently, nung naka 1 year na ako work experience, kasi ang target ko is yung pathway na CEC. CEC is Canadian Experience Class at parang ganun. So naka 1 year na ako. Nung nag 1 year ako sa current work ko na full-time, nagpasok na ako ng Express Entry profile. So may profile na ako ngayon sa Express Entry. So ano na yung mga hinihintay So, at this point? at this point, hindi ko na lang sasabihin yung exact na CRS score ko, pero around 400 something naman. Ay ang current na mga draw is 546, yun yung latest. Yung draw meaning kailangan maka 546 points ka para Yeah, para mabigyan ka ng ITA or invitation to apply for PR. So yun. So ngayon yun yung parang pinagdadasal namin na makakuha siya ng maabot na yung points. Pero syempre hindi lang dasal, kailangan. So ngayon naghahanap na ako ng sine-check ko yung owner namin, yung boss ko, kung willing siyang bigay ng LMIA. So, meron kaming usap-usapan tungkol doon na syempre that's too personal. Pero kung maka-LMIA ka, plus 50 points yon pag na-approve pag nabigyan ka ng LMIA. So, madadagdag yun sa points ko, makaka-help yun. Or, another option is kung tingin mong tagilid pa rin yung LMIA mo, kunyari plus 50 lang. Kunyari ang score ko is 450, tas currently plus LMIA na 50, so 500 points na yon. So, pag naisip mong tagilid ka, doon ka mag-isip ng ibang pathway, which is magpunta ka ng ibang province. So ngayon, inaaral din namin kung kailangan ba namin lumipat from Toronto to a different province. Kasi pag nag-iba ka ng province, tapos ma-fulfill mo yung requirements nila, plus 600 points yon. So sure ball na mabibigyan ka na ng ITA. Yun nga lang, kailangan naming pag-isipan ng maigi kung anong pathway kami, kung kailangan naming lumipat. So, yun yung current phase namin. Yun yung current situation namin ni Arnel or ng husband ko. So nandun din yung possibility na baka lumipat nga sila ng Alberta Or ibang province. na mabibigyan sila ng Ng ITA. invitation to apply. So, kailangan namin, pag ganun, pag feeling namin na, yun nga, masyadong mataas yung score, lipat kami sa ibang province na hanap kami ng ibang employer. Para make sure namin na yung employer na yun is pasok doon sa requirements na kailangan ng makakapagbigay sa'yo ng sponsorship or mga ganun. So yun, nandun kami sa phase na yun ngayon. Pero ayun nga, so maraming factors na kailangan pag-isipan. Hindi lang porke nag-student visa ka, yung iba iniisip nila, uy, PR, sure PR na. Pero although alam naman namin to bago pa lang kami umalis ng Philippines, hindi naman kami totally zero knowledge. Alam namin yun, pero biglang tumaas yung score. Kasi naalala ko pa, nung pandemic, alam niyo ba may CRS score
na parang 67 lang. Pag 67 ang score mo, binigyan na nila lahat ng ITA. 27,000 na tao yun. That was during pandemic. Pero after pandemic, ayun, biglang pataas ng pataas yung score. So, syempre, kailangan mo mag-isip ng way paano mapataas yung score mo. Isa doon, pwede ka rin mag-aral ng French. Dagdag, ano yun. Pero yun nga lang, that's totally a different language. Kaya parang iniisip ko, kaya ko ba yun? Ganyan. Pero, yun, you have to find different ways paano ka mape-PR. Hindi yung porke nag-student ka, akala mo, that's it. Sigurado na. So, there are so many factors na you have to consider. So, currently, ang pinaka iniintay namin is yun yung LMIA, kung mabibigyan ako ng LMIA ng boss ko. And if sufficient ba yung points na mabibigay ng LMIA. Kasi merong LMIA na 50 points, meron ding 200 points. So, kailangan naming, nandun kami ngayon sa process na yun. Pinag-uusapan namin. Yung boss ko, willing naman siya mag-LMIA. Pero, again, inaaral namin ng maigi. Yeah, yung conditions. And I still have 2 years of my open work permit. Kasi pag nag-LMIA ka, that's closed work permit na. So yung iba nga, ang ginagawa, kumukuha ng LMIA pagpatapos na yung 3 years. Yun yung ginagawa ng iba. Ako, I still have 2 years of open work permit, meaning I can work anywhere nang hindi ka nakatali sa isang company. Kailangan na naming bilisan kasi even though I still have 2 years, syempre hindi ka pwedeng hintayin mo na lang na bago ako kumilos. So ngayon, kikilos na kami ng husband ko. In the next few months, it's either stay kami pag may LMIA na malaki ang points or baka umuwi na akong Pilipinas. Pero pa siya. Or ibang province. So hindi lang naman Alberta. So we're also checking baka yung Saskatchewan or sa Atlantic yung mga Manitoba. I'm sorry, Atlantic is New Brunswick, PI or Nova Scotia. Kasi doon, sabi nila yung Atlantic daw is mabilis makapagbigay ng PR. So yun, kailangan mo talagang aralin and alamin lahat ng pathway. Maraming pathway ang Canada. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, sobrang dami. Huwag maging choosy. Yun lang siguro yung tip ko na pagpupunahan ng Canada, kahit na ano man work mo sa Pilipinas, kahit manager ka na, or mataas na yung position mo sa work mo, pagdating mo dito, you really have to start from scratch. As in, start from scratch talaga. So ako, kung noon university graduate pa ako sa atin, UST, and yung course ko maganda. Pagdating dito, that's nothing. Like, hindi naman nila alam yung anong UST, saan ka nag-aral. Parang wala silang pakialam doon. Ang mabango sa kanila is kung nakapag-aral ka sa Canada. I mean, kung meron kang Canadian credential, Canadian education, yun yung talagang medyo aangat ka kumpara sa iba. Very positive si May eh. Ano siya, yung kanyang attitude sa buhay, napaka-positive niya. Kasi ako kung at this point siguro ganyan, alam niyo naman ako nervyosa. Siya talagang kiniklaim niya na yung PR. Manifesting. Oo, tsaka kiniklaim niya na inaayos niya na yung outfit niya para sa citizenship niya. Okay na May, thank you very much May for sharing your experiences. Ano naman to, mabait at tsaka matalino, kaya she will really go a long way. Tsaka ang tiyaga nito, may patience na nawala ako eh. Salamat May. Welcome. Thank you. Please like and subscribe Oo nga pala. to Tita Mal's Pag channel. napadaan po kayo sa channel na to, paki-like naman at subscribe. Para naman po ganahan at magkaroon pa ako ng mga bisitang kasing special ni May. See you later po sa labas.